Ilipat na tayo ng pag-aaral natin. No? Nung nakaraan ay yung mga pintuan na binukas ng Panginoon at walang sino mang makapagsasara. Tapos ito ang sinara ng Panginoon na hindi naman mabubuksan ng sino man. No? Ano yun? Yung pintuan ng kaligtasan. Bago natin diwan, ito tayo, ano? Yan, pintuan ng kaligtasan. Binuksan ng Panginoon. Tapos yung pintuan ng paglilingkod. Tapos pintuan ng langit. So, tapos pintuan, mga sinara naman, pintuan ng arko. Tapos pintuan ng pagkakataon. Pintuan ng impyerno. Nakita na natin lahat na Jesus ang nagbukas. Tapos kasi nung nagsara, walang makapagbukas ng sino man, at Jesus pinang nagbukas at hindi magsasara ng sino man. So, nakita na natin yung buong aral sa tungkol doon sa Revelation 3:7. So, at yun nga, yung pintuan ng kaligtasan ay Jesus na nagbukas, paano buksan, nandun yung kanyang katawan at dugo, at paano naman papasok kung mag-isa ng palataya. So, yung paglilingkod, pintuan ng paglilingkod, may maliliit, no? Yung paglilinis, asher, music, yan yung mga pintuan maliliit na pwede mong pasukan, na gawain, no? Para maglingkod sa Diyos. Nga, at yung malalaking gawain, yung apostol, prophet, evangelist, teacher. Kaya doon sa maliliit, hanapin nyo muna kung saan kayo doon. Doon sa music, pag-copy ninyo, at nag-excel naman yun. Tumataas yun, madadagdagan. Tapos sa pintuan ng langit, sa pintuan ng impyerno, hindi naman Diyos ang nagdadala ng tao sa impyerno at hindi ginawa ang impyerno para sa tao. Hindi yung tao mismo sa kanyang sarili nagdadala sa impyerno. Kung ayaw nang tumanggap kay Kristo, at yung impyerno ay hindi ginawa para sa tao, hindi para sa diablo at sa kanyang mga ampon. Tapos sa pintuan ng pagkakataon, yung 10 virgins, no? Yung 10 virgins, yung 5 hindi handa, yung 5 handa. Nung dumating yung bridegroom, si Jesus Christ, yung 5, walang langis, bumili pa. Yung 5, may langis, bumili ng langis. Kaya nung dumating si Jesus Christ, bumili pa yung 5, pagbalik nila, sarado na yung pintuan, sabi ng Matthew 25. Kaya ang nagsasara ng pintuan, si Jesus Christ. Ngayon, ang aral doon ay maging handa, no? Para pagdating ng Panginoon, makapasok na doon sa pintuan. Ayun. At yung pagiging handa, yun nga, yung lagi makapag-fellowship sa Diyos, lagi mong sundin yung kanyang salita. So, pagka nagawa natin doon, sabi natin handa tayo. Pagdating ng Panginoon, makakasama ka sa pintuan ng langit. Sa pintuan ng pagkakataon. Kaya ngayon yung pagkakataon nyo, pasukin nyo na. Dahil pagka yun nawala, ay hindi na kayo magpapasok. Tapos yung pintuan ng arko. Alam naman natin, sabi ng Bible, ang nagsara ng pintuan ng arko, hindi si Noe. Kundi ang Panginoon, sabi ko sa Genesis 7:16. No? Sabi doon, the Lord shut the door. Kasi nga, kung si Noe lang ang magsasara, maawa siya doon sa mga kapitbahay niya. Kasi kung tumaas yung tubig, o siguro, bago tumaas, siyempre, bababa mo ngayon, tapos tumakas hanggang bahay, hanggang lagpas ng puno, yung mga tao na umaakyat sa arko. Pero pag hindi sila nakapasok, dahil sabi ng Bible, walo lang yung naligtas. Ibig sabihin, kung kaibigan ni Noah, mga kapitbahay, kasi ang naligtas lang, si Noah, may nasasunod, asawa ng kanyang tatlong anak at yung asawa ni Noah. Wala lang yun, sabi ng Bible na maligtas. Kaya ngayon, bakit hindi nakapasok yung iba? So, kahit sumisigaw sila sa labas, wala, pagbuksan mo kami. Malulunod kami dito.
pero hindi nabuksan niya wala. Kasi nga, tama yung sabi ng Bible. Ang pintuang sinara ng Panginoon ay hindi na inubukas ng naman. Hindi ginawa kasi ang nagsara. Kaya hindi niya mabuksan. Ang nagsara talaga ng pintuan ng arko para sa kaligtasan ng kanyang mga pamilya, si Lord. Tapos yung pagsara ng pintuan, naglalarawan niya sa hatol naman doon sa mga naiwan doon sa labas. So, kung tutusin, binigyan sila ng pagkakataon na makapakinig. Ang aral sa sila, kaya lang, kita niyo, kahit kasamaan ng mundo noon, wala lang yung nalinsa, lahat ng tao namatay. Kasi nga, hindi sila nakinig sa pangaral ni Noah. Araw ngayon, maraming tao hindi nakikinig. Hindi sila ayaw sila ng ganito, yung mag-aaral sila ng salita ng Diyos. Pagdating ng panahon, pag nagsara yung pintuan ng kaligtasan na sumisimbulungado sa pintuan ni Noah o pintuan ng arko, nga pagka sarado niya yung pintuan ng kaligtasan, wala nang pwedeng pumasok. Ngayon, bukas yun, kaya pwedeng pasukin. Pero isang araw, magsasara yun. At bisa na nagsasara na yung tao ayaw. Kung ayaw naman wala kay Kristo, sarado. Pero kami ang bukas yun. Pero gaya nga ng pintuan ng arko, naglalarawan niya sa kaligtasan. Pagka yung nagsara, lahat kung may iiwan, kakatulan. Pero lahat kung nakapasok na sa pintuan ng kaligtasan, makakasama. Naintindihan na po ba natin, no? Bago natin iwan yun, no? Saka nyo nung naririnig ko yun, pag may mga bago. Punta tayo doon sa sumpa, no? Na binabanggit ng Bible. Sumpa. Galasya, ito yung mga sumpa. Sumpa na yan. Yung natin. Galasya, 3:13. Punta tayo doon sa mga sumpa na sinasabi ng Biblia, no? Galasya 3:13. Sulat kayo mga verse para ma-open nyo. Galasya 3:13. And 14. Dahil natin lang, para makita po natin. Marinig natin. Galasya 3:13. Sa sumpa, ayun, naging sumpa. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibisay sa punong kahoy. Verse 14. Upang sa mga Hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham kay Kristo Jesus upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Yan natututulan pa kayo sa ating pinag-aaralan. Kaya sabi ng ating church ay knowing the truth. Lord Jesus Christ, knowing the truth. Wala makita yung buong katotohanan. Kasi pag di natin makita, kaya mahangapa tayo kung saan tayo pupunta. Kaya ako, nandiyan pupunta doon sa mga maling turo talaga eh. Kaya pinanghawakan ko yung katotohanan at tinuturo ng ating Panginoon. Ang Biblia o si Jesus Christ ng Diyos. So, buong katotohanan. Yung marinig natin, kagaya ng mga nakaraan nga, yung pintuan ng kaligtasan, yung pintuan na binuksan na Jesus, sinara, narinig natin yung katotohanan. Ngayon naman, marinig natin yung buong katotohanan patungkol sa sumpa. Bitin natin na sabi niya, sumpa ng kautusan, pinubos tayo. Papasinin na yung sumpa ng kautusan. The curse of the law. Pabalik tayo doon sa lumang tipan para makita natin ano yung mga sumpa na yun. Kasi sabi niya, sa sumpa ng kautusan, ganun nag-aral tayo ng nakaraan hanggang ito ng mga ang law ay pwedeng tumutukoy sa Genesis, Exodus, pasok kayo. Pasok. Papasok kayo. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 yun. Ng law. So, kaya sabi sa sumpa ng kautusan. Kaya kautusan yung binanggit dito. Yan nga, yung pinabanggit na kautusan ay depende kung anong pinatutukoyan. Tatlo yan eh, para maintindihan natin. Tatlo yung pinutukoy. Yung 5, na-aklas ni Moises, ang tawag doon, kautusan. Tinanong kayo, ano ba yung mga 5 aklas ni Moises? Genesis, Exodus, Leviticus,
numbers, doon. 5 yun. Kaya ang tawag ng iba doon, pentateuch. Yung penta, salitang 5. Kaya pentateuch ang tawag. Tapos ano pa yung law? Ang law ay yung 10 Commandments. Yan. Yung 10 Commandments, sunod din yun. Pag nakarinig kayo, 10 utos, kautusan din. Pag may nabasa kayong kautusan, tingnan nyo kung saan tumutukoy. No? Nakautusan ba ni Moises sa 5 aklat na sinulat niya? Ano pa yung law? Law, Genesis kung malakay. So yun. Hindi na. Kaya babalik tayo sa sumpa ng kautusan. Sinubot. Ang tingin niya sinubot. Tapos may hindi ba? Sa English yan, hindi nagbago. May hindi yan. Hindi. Hindi. Tapos na pala yun, no? Sinubot daw tayo sa sumpa ng kautusan. Kapag alam natin ito, para alam mo yung ginawa ni Cristo para sa'yo. Ikaw mamaya, tamba ka na sumpa, hindi mo alam kung ano yung ginawa ni Cristo para sa'yo. Pala, inalis na pala tayo sa sumpa. Hindi mo alam sa sumpa pa ako naalis. Ay, ikaw naman din sinusumpa, naniniwala ka. Sinusumpa kita. Sabi na, basta tatalab na yung sumpa. Sabi, hindi tatalab siya pag naniniwala ka sa Biblia. Maghihirap ka, sakit ka, mamatay ka. Alam ba yun? Kapitsyano na naniniwala sa Biblia, hindi tumatalab yun. Kaya sabi nga ng Panginoon, pagpalain mo yung mga sumusumpa sa'yo, bigyan mo kaway, pagpalain mo yung mga sumusumpa, pagpalain mo yung sumusumpa. Pero anong point ko, no? Yun nga, marami natin kung saan pa tayo sinubos. So, una, kapag saan tayo sinubos? Sa Genesis 2:17. Genesis is sa aklat ni Moises, di ba? Genesis 2:17. Natin. Kaya natin, no? Parang marami tayong verses. Andun yung mga sagot eh. Sapagkat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang mamamatay ka. Ang kausap ng Diyos yung kilala. Kanya, Dan, sa araw na ikaw ay kumain niyaon, sa susunong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, makakakain ka. So, sabi niya, sa lahat ng punong kain. Pero sa punong kain ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Kung kinain mo yun, mamamatay ka. Yun yung sumpa. Noon, wala yun eh. Kung hindi pa sinusuway yung utos ng Diyos, walang kamatayan. Kung hindi kinain niya sa Diyos, yan hindi nang may babalik, kinain niya. Kahit sabihin mo doon, kung hindi kinain, wala nga, walang mamamatay. Kung hindi kinain. Kaya dumami ng tao, tumirang tao, maraming tao. Walang mamamatay kung hindi kinain din agad. Pero dahil nga sinuway niya yung utos ng Diyos, pumasok yung sumpa. Kasi yung unang sumpang binanggit, kamatayan. Sino? Paano mamatay ang tao? Kami ang pag-usapan natin, yung kamatayan kasi na yun ay sa Biblia, pagka hindi kayo pamilya, baka akala yung kamatayan tinutukoy, kamatayan ng katawan. Hindi. Sa Biblia, pag sinabing kamatayan, may tatlong klase. Una, yung kamatayang spiritual. Kailangan alam natin yun. Kasi alam naman natin, lahat tao, hindi lang katawan. Diba? Kailangan natin ang tao, spirit, soul,
and body. Akala nila katawan na namamatay. Hindi. Dito, kung mapapansin nyo, ang unang namatay, yung spiritual. Yung spiritual nilatan. Kasi alam nyo kung bakit. Paano natin nalaman yun? Physically, nabuhay pa sila ng 930. That's the verse 5. Kasi paano nalaman na spiritual na ang dumating physical na kamatayan? Kaya gusto ko paunawa sa inyo maintindihan natin yung binabasa natin. O mamaya, basa ka ng basa. Yung naintindihan. So, kaya maganda yung maalaman natin. Imagine, Genesis. Ito, sabi nga, at lahat na naging araw, sabi yan, John 5, ito 5, Genesis 5, verse 5. Lahat ng araw na sinubuhay ni Adam ay 930 taon. Ilang taon daw nabuhay si Adan, mula nung kanin na yung punong kahoy na pagkakilala na mabuti mo sa 930. Ano yung nabuhay sa kanyang katawan yun? Ngayon, ano yung unang namatay? Kanina yung punong kahoy ng pagkakilala na mabuti sa Espiritu. Kaya, pamilyar tayo sa kamatayang salita. Makakala nyo, yung nakita nyo lang sa kabaong, yun, patay na. Kahit buhay ang tao, pwede nga kanyang espiritu ay patay ayon sa Biblia. Mamaya, paliwanag natin, ano yung kamatayang espiritual? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Kung mapapansin nyo, si Adan at si Eva, meron silang pakikipag-usap sa Diyos. Diba, hinahanap pa siya ng Diyos. Adan, nag-uusap sila ng Diyos. Lahat ng kasalanan, nung hindi pa sumusuway si Adan, lahat ng kasalanan pumapasok. Nakikipag-usap ang Diyos sa tao. Meron siyang pakikisama sa Diyos. Ngayon, nung kainin ni Adan yon, ang nangyari, hinahanap siya ng Diyos, hindi siya makita. Palagay niyo ba, hindi siya makita ng Diyos? Kasi yung bakit lang kasi naiwalay si Adan at sa Diyos yung pagsuway niya sa utos na sinabi ng Diyos. Huwag kang kakain. Unang kahoy. Kilala ng mabuti masama. Kaya nung ginasal siya ng Diyos, sabi ni Adan, ako'y nagkaan. Yun. Sabi ko kung bakit? Kasi nga, ando na yung kasalanan. Nawalan na ang tao ng kakayahan na makipag-usap sa Diyos, kasama sa Diyos dahil doon sa pagsuway, dahil doon sa pagpasok sa kasalanan. Tapos lahat ng tao ay nagkasala. Kaya lahat ng tao ngayon ay nandun sa kalagayang spiritual na kamatayan. Ang ibig sabihin, hiwalay sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ko noon. Espiritu mo talaga, patay. Parang, ang zombies kasi, alimbawa, zombies kasi buhay na patay. Diba? Para maintindihan lang natin, sa spiritual, yung katawan mo buhay, pero yung espiritu mo patay. Kaya may natawag ka, bulag, yung nakakakita, bulag. Nakakita mo, pero saan siya bulag? Sa espiritu. Merong salitang spiritual o espiritu. Isa ng puso niya sarado, sabi nila. Espiritu niya sarado. Ang mata ng puso niya sarado. Ang ibig sabihin nun, sa espiritu, patay. Iwalay siya sa Diyos. Wala siyang paraan ng pakikipag-usap, pakikipagsama sa Diyos dahil nga sa kanyang kasalanan. Kaya, iwalay. Ang tawag doon ay spiritual na kamatayan. Naintindihan nyo lahat? No? Kasi, ngayon, yung physical na kamatayan, manifestasyon na lang yun ng spiritual na kamatayan. Bakit namamatay na yung physical? Kasi nga, ang unang namatay ay yung spiritual. Kung hindi sana nangyari yun, hindi namamatay ang katawan. Kaso nga, dala nung namatay ang espiritu na ang hiwalay sa Diyos, nagkaroon ng manifesto. Nakasal. Kaya ang kamatayan, sa pamagitan kamatayan, yung dalawa na yun. Dalawa na yung kamatayan. Spiritual na kamatayan, ano pa? Physical
pisikal. Ngayon, yung pangatlo, ay pag namatay yung katawan, nang hindi ka sumampalataya kay Kristo, dahil nung pinag-aralan natin, may mga pinto ang bukas. Hindi ka sumampalataya, hindi ka pumasok doon. Ang mangyari, pag namatay ang katawan mo, yung espiritu mo ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Bakit walang hanggang pagkahiwalay? Mapupunta siya sa impyerno. Ang tawag doon, pag buhay ka sa espiritu, patay ka na sa katawan, hiwalay ka sa Diyos, ang tawag doon ay walang hanggang spiritual na kamatayan. Kaya ang tawag doon second death. Pangalawa, bawat pinanggit ko, minsan may nagturo ko sa kanila, nalilito sila. Sabi nila, ito ang kamatayan na binabanggit sa Bible, dalawa lang. Bakit sabi ni Pastor Paslo? Kasi nga sa Bible nabanggit, ikalawang kamatayan, yung sa Hades, Eterno. Pati ikalawa doon ang binanggit, hindi katlo. Kasi nga, ang pangalagan ng katawan ay kamatayan, kamatayan spiritual na yun. Ngayon, nililinaw lang natin para matukoy na natin ilan talaga yung kamatayan. Binukod-bukod lang natin. Okay, no? Binukod lang natin. Kasi sabi ko kanina, yung kamatayan physical, manifestation yun ng kamatayan spiritual. Mula nung mamatay ang tao sa spiritual na iwalay sa Diyos, nandun na yung kamatayan physical. Pero dati wala yun. Kaya yun yung number 1. So, number 2, namatay yung katawan mo. Pumunta doon sa espiritu. Yun yung tinatawag na ikalawang kamatayan. So, kaya sabi, ba't dalawa? Ba't di ko tatlo? Di ba nakakalito yun? Hinililaw lang natin. Pinag-iwalay-wala lang natin, di ba? Ewan ko, ba't gano'n sila makinig pa? Ito may yung gano'n, di ba? Naghahanap ka ng ano na nga yung tinutukoy. Kaya binukod lang natin, meron ba talagang kamatayang physical? Meron ba kamatayang spiritual? Meron ba kamatayang walang hanggang, interno? O ilan yun? Sila nalilito eh. Kakalito ba yun? O ayaw lang talaga nilang makinig ng totoo? Isa patubarahan natin din eh, di ba? Para alam na kung nakadinig ka na ng mali. Mas pinaniniwalaan mo yung gusto mong mali, kaysa doon sa totoo. Pero ang Biblia, gusto nga nga, know the truth, then the truth will set you free. Ang kalalaya. Eh, para bang ganito, yung mga nakakulong, hindi sila laya, physical. Pero pag nakakilala sila sa Panginoon, parang silang laya. Kahit na pagkakas nakakulong. Yun kasi yung sagot doon sa buhay ng tao eh. Diba? Yung isa yung kalungkutan kasi, o kasiyahan, wala sa pera yun eh. Maraming mayaman ay pagpakamatay. Wala naman siyang problema, marami siyang pera, may kotse, may bahay, may gitara, may ito. Hindi ang bala, may pakamatay. Nagbarid na sarili. May problema ba siya? Wala. Kaya mayaman siya, may malaking bahay, may kotse, kung anong gustong gitara, gusto na. Pero nagbarin sa sarili. Bakit? Kasi nga, pag tinuon niyo ang buhay niyo puro sa material, magiging miserable lang ang buhay. Kailangan mauuna spiritual, pangalawa lang ang yaman. O anak, ano ibig sabihin? Tingnan niyo, no? Ang tao, nakakulong. Pero pag nakakilala siya sa Panginoon, laya siya. Meron naman tao nakalaya pero nakakulong. Di ba? Ano ibig sabihin? Nandito siya sa mundo, nasa linsya. Kaya siya physically. Pero sa kanya spiritual, paano siya makakulong? Kaya, ang buhay niya miserable. Tapos kapansin nyo, yun yung kailangan sinubos ni Kristo. Ang kamatayan sa spiritual na yun. Kasi nandun yung kalungkutan, nandun yung pagiging miserable. Dahil nakatutok siya sa material eh. Akala niya ang buhay, walang pag-spiritual, kundi gusto niya puro pera, yaman, wala siyang kasiyahan. Hanggang doon na natutunan ang kanyang pansin, kayaman na lang.
Pag in-invite mo, Bible study, ayoko. Gusto ko yumaman. Okay lang mga kapatid. Dahil dun sa spiritual na kamatayan. Ngayon, nakita natin, may tatlong uri ng kamatayan. Sabi ng Bible, balik tayo sa Galatia. Nasumpa ng kautusan, tinulong tayo sa Kristo. Ano kasi, nandun tayo sa spiritual na kamatayan, lahat ng tao. Kaya, ano ang ginawa ng Diyos? Pag nakita nyo, sabi, sinubok tayo. Kaya, sino ang tumubos sa atin sa sumpa ng kamatayan spiritual? Si Kristo. Tignan nyo, sabi ng Bible, isusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Si Kristo na, ang nasumpa para hindi ka sumpain. Pero paano nangyari yun? Kailangan mo muna, first step na, manataya. Kasi alam na, nakakaya talaga yung ibibiting ka sa punong kahoy. Kasi yun yung kumbaga sa ano, kamatayan yun ng mga magnanakaw, hindi naman sa magnanakaw. Kaya lahat ng binibitay doon, sinusumpa, nakakahiya. Kaya nangyari, ginawa ni Kristo, pinubos tayo doon. Sa kasalanan, dinala niya yung kasalanan. Ngayon, yung dinala ni Kristo yung kamatayan, kung mababasa niyo yung Bible, namatay siya pero nabuhay siyang mabuhay. Yung 3 araw, nasa ilalim siya ng impyerno noon. Pinagbabayaran lahat ng ating mga kasalanan. Kaya siya napunta doon sa impyerno. Na dapat sana tayo ang mapunta. Pero dahil nga pinubos tayo ni Kristo, ang ginawa ng Diyos, sinuha yung kasalanan, dinala, sabi ng Bible, dinalang ating sakit, dinalang ating kasalanan. Nung dali ni Kristo yung kasalanan, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yun na siya narinig ng Diyos kasi dahil sa kasalanan. Narinig ka ng Diyos kung makasalanan, sabi ng Bible, para daw tayo maging katwiran sa Diyos, para maging matuwid tayo. Kaya si Kristo walang kasalanan, sabi ng Bible. Pero dahil niya inagaw niya lahat ng kasalanan ng tao, pinala niya sa kanyang balikat lahat ng kasalanan ng tao, saan ngayon siya pupunta? Pag namatay. Pero yun nga, akala ni Satanas. Pero hindi. Sabi ng Bible, hindi siya tinabayaan ng Diyos doon sa impyerno. 3 araw binuhay siyang magulo. Kaya tingnan nyo, katagumpayan. Sinong religion ang alam nung mamatay, tapos nabuhay ulit? Si Miguel. Si Joseph Smith ng Mormon. Buhay pa magulo yun. Si Manalo. Manalo namatay. Buhay pa magulo. Eh walang ganong tao na namatay tapos nabuhay na magulo. Si Kristo lang yun. Yung katawan niya, nabuhay na magulo. Kaya ganit sila no, sinubos na tayo ngayon sa spiritual, kumatayan. Sino gumawa ng pagpubos? Kristo. Sabi niya, saganang ating si Kristo na naging sumpa. Kaya yung sinumpa, para daw tayo naging ating pa. Kaya, ang makatid, doon sa spiritual na kamatayan, sinubos na lahat ng tao. Pero, yun nga, anong gagawin natin para matubos na tayo? Samanggapin mo si Kristo. Sumampalataya ka muna kay Kristo. Kaya, yun nyo, ang sabi ng Bible, bagamat hintil ka, kasi doon sa binasa natin, sa Galatia 3:14, hintil, ibig sabihin, hindi ka hudyo. Pero, kahit na hindi tayo hudyo, dahil si Abraham, ama ng pananampalataya, pinagpala, lahat ng mga nakit Abraham, o binhi ni Kristo, o binhi tayo ni Abraham sa spiritual, hindi laman. Kasi ang mga binhi lang talaga sila Kristo, tapos Kristo. Pero tayo binhi, physical. Sabi nga to, sa sumpa ng kautusan, sinupos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang kasi, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil, ayon,
pang sa mga hintil daw. Sino ba yung hintil? Di man tayo Hudyo eh. Lahat ng hintil, Chinese, American, ang Hudyo lang yung Israel, yung bansang Israel ngayon. Sila lang ang Hudyo. At kapag ikot na bansa, labas sa Israel, puro Gentiles na ang tawag. Kaya kung tatanong nyo, ilang tao lang meron sa mundo, Hudyo at saka hintil. Kung Pilipino ka, hintil ka. Kung Chinese ka, hintil ka. Ako po nyo, naintindihan nyo, mga kapatid, alam pinag-aaralan natin. Isa naman yung amen. Kahit mali, amen. Kaya kung napaliwanag natin, upang sa mga hintil, dumating ang pagpapala ni Abraham anak kay Kristo. Ano bang pagpapala ni Abraham? Tatlo yan. Ano ba ang pagpapala niya? Spiritual na pagpapala, physical na pagpapala, material na pagpapala. Tatlo. At saka spiritual, material, at saka yung kanyang kayamanan. Yun. Kaya sabi niya, at kay Kristo Jesus, upang sa pamagitan ng pananampalataya, ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. So, ang pangako ng Espiritu, nag-aaralan natin yun eh. Diba? Kanyal, pinangako na ng Diyos yan eh. Ang dating daw natin, pamagitan ng pananampalataya, dahil daw tayo ay ano. Kasi pili tayo ni Abraham eh. Tapos natin sa ano. So, sa 29, ng Galatia 3:29. At kung kayo kay Kristo, kayo may binili ni Abraham at tagapagmana ang pangako. Binili tayo ni Abraham, hindi pisikal. Spiritual o primo. Sabi, tayo raw ay tagapagmana ng mga pangako. Ayun. Yun nga, isa doon yung pangakong buhay. Diba, nasa kalagayan tayong patay. Ang tao nasa kalagayan patay, sino lang ang pwedeng magbigay ng buhay? Pero ba? Ikilala kayo pwedeng magbigay ng buhay? Doon sa spiritual na kamatayan na yun, na nagtapon na sa Diyos, meron daw pwedeng magbigay ng buhay sa Kanya. Kahit membro ka pa ng isang reliyon, kaya bang buhayin yun? Ano? Okay, tignan nyo. John 5:26, Kristo lang yun. Okay, John 5:26. Kasi, nasa kalagayan tayong patay, ang tao nasa kalagayan patay. Ano ngayon ang kailangan? Dahil ang tao ay nasa kalagayan patay. Siyempre, ang kailangan ay buhay. Eh, kanino yun? Kanino yun? John 5:26. So, sabi na, basahin mo na. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, pati ang Diyos may buhay sa kanyang sarili. Nung Ama daw natin, anak na eh, ang tawag natin Ama. Pero nung hiwalay sa Espiritu, matatawag ka ng Ama. Hindi makakatawag. Ngayon, kung palataya ka kay Kristo, pwede ka nang tumawag sa Diyos ng, ano? Kaya tignan nyo ha, ito na. Sabi niya, sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ayun no, yung Ama, yung Diyos na nasa langit may buhay, at yung anak sa kanyang sarili, pinagkalooban ng Diyos ng buhay. Kaya tao natin, spiritual na kamatayan. Yun nga, yung pinakit sa medya nila, buhay. Yun nga yung buhay. Yun nga yung espiritu. Yun yun. Hindi naman yung buhay yung katawan eh. Nagkakamali tayo doon. Akala ng buhay ng tao, akala nila dito lang sa lupa. Hindi gano'n. Buhay ng tao ay mayroong pang-spiritual. Huwag kayo puro kaligayahan. Ano mang puro layaw. Hirap din naman yun. Diba?
mahirap naman yung puno na ayaw. Yung wala kang, hindi ka nag-aaral ng Biblia, hindi ka nag-aaral sa salita ng Diyos, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Gusto mo, dahil ang buhay, ito ang buhay. Masaya, uminom, sumaya. Yun ang buhay. Sabi nila eh. Yun ang buhay. Yeah. Eh, minsan tayo naman nagsasaya minsan, di ba? Tayo, hindi masama yun eh. Pero sumasama yan, kaya sobrang layaw. Oh, sobrang layaw na. Yung party dito, party doon. Oh, ganun na. Inom dito, inom doon. Kapon, tapos kagising ng umaga. Nandiyan na, dahil suktong ang kape. Ang pinapay, sinasoto sa suktong. Kape nga niya, yung suktong, alak. Sabi ng Bible, umaga pa lang, dating na. Pagdating ng hapon, naghahanap na ng away. Ayaw na nga. Ayaw na. Kaya yung, kasi nyo, ang tao, hindi ganun ang buhay. Kailangan merong isang buhay na binabanggit ang Bible na may kasama, pakikisama sa Diyos, pagsunod sa Diyos, yun yung buhay. Kaya, tingnan nyo, ano ibig ko na sabihin? Ang tao nasa kamatayan, kailangan ng buhay. At si Kristo lang yun ang may buhay. Sila lang yung gagawa ng paraan. Ngayon, magpalataya ka, ito na sabi, Ephesians 2:1. Tingnan nyo, bubuhay yung Espiritu mo. Peso, dati, tingnan nyo, pagpatay ang Espiritu, itong kalagayan. Yan, sabi niya ito, Ephesians 2:1. Sabi niya, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay, kahit mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yan. Itong binabanggit dito, spiritual na kamatayan ito. Hindi ito physical. Kaya tingnan nyo kung ano yung binabasa nyo. Kasi sabi niya, dahil sa kasalanan kayo'y patay. E buhay pa naman tayo, nagkakasala. Buhay ang tao, nagkakasala. Kaya ang binabanggit dito, hindi physical na kamatayan. Ako ano? Ang binabanggit dito ay spiritual na kamatayan. Sabi niya, kayo'y binuhay niya. Sino raw bumay sa atin? Si Kristo. Dahil sa inyong mga pagsalangsa. Kayo raw kayo binuhay. Ano yung sabi ng binuhay dito? Agad-agad niyang binuhay ang Espiritu ng tao. Sa palataya. Sabi niya, to quicken or to make alive. Binuhay. Ginawa niyang binuhay yung Espiritu natin. Ngayon, pag ginawa mo yun, sumampalataya ka kay Kristo, yun na nga, tama yung sabi ng Bible, sa sumpa ng kautusan, sinubos tayo ni Kristo, pero gagawin mo, sumampalataya ka kay Kristo. Ngayon, mababalik ka na ba sa Diyos? Yung spiritual na kamatayan na nalibalik ka sa Diyos, manunumbalik mo ba? Pakikipag-usap mo sa Kanya. Amen. Ano, makakatawag ka na nga ng Ama eh. Hindi kung na Diyos ang tawag mo. Kasi ka anak ka eh. Sabi ng Bible, lahat ng tatanggap kay Kristo, pinagkaroon pa ng maging anak ng Diyos. Sa Roma 8:14, may kakayahan ka ng tumawag sa Diyos ng Ama. Bumalik na eh. Espiritu ko na. Yung namatay na Espiritu ka, hindi sa hiwalay. Pag tumakal pa si Kristo na balik. Kagaya nga, makikipag-usap kayo sa Diyos, nakikisama tayo. Dahil pag nakikisama tayo ng ganito, kaya tayo kumagawa ng Kristo, nakikisama tayo sa Diyos at kay Kristo. Hindi naman ako, tayo na, pakalawalan, nakikisama tayo sa mga kapwa natin dito. May fellowship, usap, pag-usap. Ikaw naman, makikipag-usap sa Diyos sa prayer. Kaya itong mga paraan ay pakisama natin sa Diyos. Nabuhay na yung ating Espiritu. Oo, nabuhay na. Kaya sabi ng Bible, Roma 8:14, niya, ito, niya, sapagkat ang lahat ng mga tinapaklubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos.
Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin ay katatakot, katapos tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Yung Aba, Ama yun. Aba, Father. Kaya tingnan nyo, sumisigaw pa na Ama. Ama ko. Pag sumampalataya ka kay Kristo. So, ngayon, yung spiritual na kamatayan, bumalik na yung pakikisama mo tayo. Kaya sabi ng Bible, sinubos tayo ng Kristo sa simbahan. Alam mo ba, yung ginawa ni Kristo sa atin? Kasi hiwalay ka sa Diyos. Pero nung sumampalataya ka kay Kristo, meron ka ngayon kasama sa Diyos. Kaya, kubos ka na ngayon dun sa spiritual na kamatayan. Buhay na ngayon yung ating buhay sa Diyos. Ngayon, yung katawan, di ba mamamatay? Hindi na, tatlo eh. Ngayon, pinubos ba tayo ni Kristo doon? Alam niyo ganito, pinubos na tayo doon, kaya hindi pa nga nangyayari. Kaya nga sabi ng Bible, 1 Corinthians 15, about resurrection. No? Pagdating ng araw, isa sa mga aral ng Biblia, yung pagkabuki ng mundo. Na itong katawan na ito, hindi po ito nagmamana ng langit. Hindi ito papasok sa langit. Itong katawan na ito, hindi talaga papasok sa langit. At yung katawan na yan ay hindi. Talagang mamamatay. Ang dugo at laman hindi papasok sa langit, sabi ng Bible. Ngayon, hindi kailangan natin ang katawan. Si Kristo lang ang gumawa din nun. Inalo na ni Kristo ang kamatayang pinigal. Kasi nga, siya lang ang nabuhay sa mga huli. Kasi nga, kaya late na yung mga nasa pelikula, late na. Kasi pausi ang mga nasa Biblia. Yan yung katawan ni Kristo. Tumatapos sa pintang mga sayon. Nung nabuhay sa maguli, ang sabi ng Bible, nakasakay ni Kristo, tumasok siya. Gusto nyo ba ng ganang katawan? Kaya yung napapanood natin, uso pa lang ngayon eh, kahit ginawa na ni Kristo. Kaya hindi boring yung pagdating na araw. Kahit kung pupunta ka ng Quiapo, hindi ka na mag-gigit. Na, yung katawan pa, hindi na nagsisira, hindi na namamatay. Alam, pwede ka na lumipad. Kaya pagtanong nyo, boring ba sa langit? Hindi. Kaya yung katawan mo, nagiging walang kasiraan na. Hindi ka na mamamatay. Kasi yung katawan ni Kristo, sabi ng Bible, nung nabuhay na maguli si Kristo, nandun siya sa kanan ng luklukan ng Diyos, buhay. Tapos sabi ng Biblia, kung paano yung katawan ni Kristo binago, ganun din yung katawan natin, Robert. Kaya, isa sa aral ng Bible, yung sinasabing elementary teaching, naniwala kang si Kristo na buhay na maguli. Dahil pagdating ng araw, pagdating ni Kristo, mangyayari pa lang yan, hindi pa nangyari. Pagdating ni Kristo, lahat ng namatay na nauna, bubuhayin maguli, papalitan ng katawan. Tayo naman, na nabuhay, natatang ka, pinagit ka, sa ere, papalitan naman ang iyong katawan. Kaya, sabi ng Bible, tignan niyo ano, sa ngayon, ang kamatayan ay hindi pa nagtatagumpay. Si Kristo pala na nagtatagumpay sa kamatayan. Matay pa tayo, matay pa ang tao. Pero sabi ng Bible, ang kamatayan ay nasa ilalim na ng ating mga paa. Kaya, pagdating ng araw, pagdating ni Kristo, kapag natin ito, na hindi magmamana ng langit lupa, papalitan ito. Kaya, bubuhay magkulit. Hindi na mamatay. Ibang katawan nyo, katawan pang langit yun. Hindi katawan. Walang dugo yun. Sabi ng Bible. Tingnan, nalis yung dugo. Kaya nga may butas sa tagiliran eh. Hindi makakapasok sa langit ang katawan na ganito. Kaya nga, papalitan yan. Kaya tanong ko kanina, sinong leader ng reliyon ang makakagawa ng gano'n? Kaya nagsabi na Roma 10:9, di ba? Nagsabi na Roma 10:9, sabi niya,
sumampalataya ka ng buong puso, sabi niya, ipahayag mo si Kristo ng Panginoon, sumampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Kaya tignan nyo, no? Ito na, yung tao, yan na yung tao, di ba? Nandun yung Espiritu, o yung Espiritu, natubos, tinubos na. Yung katawan, matutubos, pagdating ng araw, hindi mo nga natutubos eh, kasi ito pa rin eh. Pero yung Espiritu mo, tinubos na, di ba? Pero yung katawan, tinubos na ba? Tinubos na, kaya lang, hindi pa nangyayari. Pero mangyayari sa pero pagdating pala ni Kristo, future siya eh, pag-asa. Alang araw pa. Hindi natin alam kailan. Pero papalitan na natin. Pero ang point, yung kamatayang physical, sinubos din tayo. Kaya ngayon, pag namatay yung katawan, yung espiritu mo, hindi na mapupunta sa kasi nga, yung puso mo, espiritu mo, ang palataya ay Diyos. Ngayon ano, alam ko natin kung anong ginawa ni Kristo sa buhay natin. Pag hindi mo alam yun, talagang hindi ka mag-iling ko. Pero kung alam mo kung anong ginawa ni Kristo sa iyo, alam mo kung bakit ka natin. Alam mo kung bakit ka nakikinig. Alam mo kung bakit gusto mong pag-aralan sa likas. Kaya ako, kagaya ko, kung iisipin ko lang yun, wala namang pwedeng gumawa nun eh. Kung po si espiritu mo, ako nga, patay talaga espiritu ko. Kahit kung ano ang pinagagawa eh. Pero nung nabuhay, balik na ito. Iba na yung pamumuhay. Wala. Dati araw-araw ko lasing. Kaya pang araw nila ko lasing. At ang bingo, magbibingo rin ako. Sabi, pag lumating yung pasto, tago eh, tago. Kasi walang tayong sindi. Yan ang buhay lang. Kaya ngayon, sinubos na, iba na. Sinubos, katawan, espiritu, sinubos, katawan, matutubos. Yung walang hanggang kamatayan, hindi ka na pupunta. Sinunod mo sa salita ng Diyos, sumunod sa Kristo. Kaya buhay pa lang, alam mo, buhay ka pa lang sa katawan, alam mo, may buhay na wala hanggang. Sabi ng Bible eh, sabi niya, ang sumampalataya sa anak ng Diyos, merong buhay. Hindi magkakaroon, merong, sabi ng Diyos. Ano bang pagkaintindi sa salitang meron? Pag meron, ngayon na, meron ka na. Hindi yung magkakaroon. Kaya tingnan nyo naman. Kaya parang nakikinabang ka na eh. Pagpapala ka na. Pagpapalang, hindi yung pakinabang pag namatay na. Pag namatay ako, kung pala siguro maligtas. Kaya gusto ko lang malalaman kung kayo pupunta sa langit. Ay, pag ako'y namatay sila, hindi na ako iyak. Ang bagay natin dito, puro iyak. Puro hirap. Mapapala, kaya nga pagpapala eh. Ang mapapala, ngayon, o sa darating. Ayun sa darating. Ako, gusto ko ngayon na eh. Kasi may pakinabang talaga eh. Pagkasunod na tayo kakis, may pakinabang ngayon pa lang, nakikita. Eh, iba, ang problema, lagi, doon ka na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon ka hindi iyak. Doon ka na hindi magugutom. Ano gagawin ko dito? Gutom, naghirap, iyak, malikot. Gusto niyo yung nandun sa tulay, higa, nandun sa overpass. Yung napapalaban, ano ibig ko sabihin? Kung gusto natin, kasi kung may mga tayo, na tayo sinubot eh.
Di, ngayon na rin ako. Dito ko ngayon na. Kasi ngayon ako nabubuhay. Pag nasuka ko yun, dadanasin ko yun doon. Eh, ngayon ako na, kailan ba tayo nabubuhay? Sa panahon ngayon, di ba? Kaya kailan ko kailangan? Yun. Kaya, hindi ka magluluto. Hirap. Hindi ka mamamagos. Kaya, bisa yun. Pero kung namatay ko, gusto ko lang malaman kung gusto ko. Gusto ko, hindi na ako iyak ko. Totoo yun. Pero gusto ko nga ngayon. First Timothy 4:8, tingnan na sabi ni Pablo. Buhay. Diba? Hindi pa lang. Hintayin ko pa bang pumunta ako sa langit. First Timothy 4:8. Masahin ko sabi niya ito. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ano? Sabi niya, diba nagsanay ka ng katawan? Ano lumalakas? Katawan. Physical. Ay kinabang mo, basketball ka lalakas. Mag-exercise ka umaga. Ay kinabang yung katawan mo. Pansamantala. Diba? Barbell ka, lumaki yung katawan mo. Kasi sabi na sa pagsasanay sa katawan, may kaunti. Ano ba yung napapakinabangan sa pagsasanay sa katawan? Kaunti nga lang eh. Kasi di sa katawan mo lang naman eh. Pero, ano ba, lagi ka dyan, basketball. Wala kang pag-aaral ng Biblia, di ka naglilito sa Diyos, di ka nagsisilbi sa Diyos, di ka basketball ka, aral ka, aral. Ano lang, di ka mapalilito sa Diyos, isip lang. Pero yung espiritu ko wala naman. O, ano ba, basketball, malakas ka. O, nagja-jogging ka, nagpapay ka, malakas. Pero sabi ng Bible, kaunti. Pakinabang kaunti. Bakit kaunti? Kasi nga, katawan mo lamang lumalakas. Kaya kaunti. Pero sabi na ito ulit ko. Sabi na, ngunit, yun, sa kabanalan, sa lahat ng bagay ay pinakikinabangan. Ilang bagay na pakikinabangan? Lahat. Yun. Bawa, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Sinusunod mo sa salita ng Diyos. Kailan ang pakinabang? Sabi niya, dahil ka, sa buhay na may pangako. Sa buhay na ito, nasaan daw ang pangako? Sa buhay na ito at sa darating. Ilan lang sa mangyayari yung pangako sa darating at sa buhay na ito. Kaya lagi ko sinasabi, sabi nila, ako, pagdating ng araw, hindi na ako magugutong. Kalangit na kasi ako, hindi na ako mamamatay, hindi na ako iiyak, hindi na ako luluha doon, hindi na ako maghihirap dito sa lupa, puro problema. Diba? Sabi yun Sabi naman to, puro problema sa lupa. Kaya mamatay na lang ako doon sa langit. Sana nga kung gano'n. Tapos makapatay na lang ako problema sana kung sa langit ka pupunta, pag mas makamatay ka, hirap doon, interno. Pero ano ibig ko sabihin? Ang pakilabang ba nito, puro na lang doon. Ano, tinubos ka na nga sa sumpa, iwalay ka na sa espiritu, doon mo pag mapakikinabangan. Sa mga susunod, pag-aaral natin sa kahirapan, tinubos ka na rin yung Kristo. Kailan mo gusto yumaman? Doon, di na ako magugutom sa langit. Ano gagawin mo dito? Di ba? Ano gagawin mo dito? Sige, di baling magutom ako. Malimot, mahirap. Anong punto ko? Kasi nga, ngayon ko gusto pagkikinabangan kasi sabi sa buhay na ito.
may pangako sa buhay nito na darating. Eh, kailan natin kailangan? Yung mga pangako. Darating o ngayon? Ngayon ko kailangan kasi ngayon ako nabubuhay. Yung lang. Naiintindihan niyo? Dito ako nabubuhay eh. Kaya kailangan ko kailangan kong guminhawa, kailangan kong hindi maguto. Pero, sa pananampalataya kay Kristo, magagawa ba natin yun? Yes. No? Kung tayo tutulad doon, gusto mo ba yun na dadaan ka sa overpass, doon ka nakahiga? Makakita ko kayo doon. Ano ba kayo dyan? Trip lang. Kasi nga, puro ka asa, gusto mo, doon lang sa langit eh. Gusto niya, lahat ng pakinabang, sa darating na lang, dito, wala kang gagawin, doon na lang, gusto na lang, lalasapin. Yan ang gusto ng tao eh, di ba? Kasi marinig yung sabi ka, ay, alam mo, pastor, pag malalaman ko na lang, pagkapatay na ako, salamat ka, pagkapatay na ako, hirap ko, hindi ako iyak. Ano gusto mo dito? Puro iyak. Pero hindi, gusto nga natin dito masaya. Eh, yun mo, yan na. Kwenta yung pinagpo mo. Kapag spiritual ka, kahit wala kang pera, minsan nasisiyak ka. Dito nga sabi ko, minsan kumakain tayo, di ba? Napansin nyo. Eh, hindi mahalaga kung ano yung kinakain mo. Ang mahalaga kung paano mo kinakain. Eh, sarap ano, away naman sa kainan. Kaya, tuyo. O, tuyo yung ulam. Yung tuyo, kahit sarap na sarap ka, kahit sarap ulam yan, saya-saya mo. Diba? Kaya mahalaga, yung kinakain. Minsan lang naman yun, mamaya masarap ulam natin. Ano yun? Kinakain. Eh, hindi mahalaga kung ano yung kinakain. Mahalaga kung paano mo kinakain. Ito yun yan. Masaya ka. Angko. Masaya ka. Talbos ng kamote. Talbos ng kangkong. Yan sarap. Yun. Pero, paano nangyari yun? Kasi nga, binuhay na yung espiritu. Pagkaman yung laman mo, buhay, nananaig na yung espiritu. Nananaig na. Pinamumuha yun para sa atin. Kristo. No? Kristo gumawa nun para sa atin. Kaya simulan nyo, diba? Minsan, saya-saya natin, hindi natin tinitignan. Siguro napapansin nun. At pastor, kahit ano yung pakain sa atin, pwede. Ay, minsan, di ba, pansin nyo, yung gabi pa nga lang, talbos ng kamo, talbos ng adobo ng kangko. Paano mo kinakain? Pero pag nakakala, kung puro tuyo, araw-araw. Tuyo na naman. Lulit. Kasi, tuyo na naman. Patas ng patas yung boses eh. Tuyo na naman. Webes. Tuyo na naman. Ang galing ko. Ang galing ko. Palaksa pa. Tuyo na naman. Nakaiklad eh. Kaya sabi nila, ang tuyo pala, nakakahay. Nga talaga, ito pa naman din mahagdas, araw-araw tuyo. Kasi nga, ikaw ba magalit mo? Pero minsan kumakain ka ng tuyo, di ba okay lang? Ito, ang bilad. Ang bilad. Ayan, ang bilad. Sarap. Diba? Ako, kumain ako. Itlog na may kamote. Kaya kung ano, kung paano ka kumakain, hindi naman tayo nabubuhay. Hindi naman buhay para lang kumain.
Okay, kumakain tayo para mabuhay. Hindi yung nabubuhay ka para sa pagkain. So, ano? Kaya, ano yun? Ibig sabihin, pagka nangyayari yun, napapakinabangan natin, napansin nyo, sa buhay lang ito, napapakinabangan natin. Kahit na ganun lang yung buhay, masaya ka. At hindi ka na rin. Kaya, ito napansin nyo, yun, mga kapatid, hindi isa pa lang ngayon na nasumpa ng mga utusan. Sinubos na tayo nito. Yung spiritual na kamatayan, kamatayang physical, at kamatayang walang hanggan. Sinubos na tayo. Kaya sa susunod, pag-aralan natin yung, may dalawa pa yan eh. Ito natin kasi matatapos ngayon. Para lang mabuo natin yung pagpapala na ginawa ni Cristo. Susunod, tutuloy po natin. Ito po, may question kayo? May tanong kayo? Salamat. Yung yan ang po natin, no? At